kang bumalik. Pero siyempre, ikaw hindi ka bumalik. May naging sabi natin na ano ka na disgrasya ng konti. Sige dito ha. Ano ko na yan? Tinatansya ko na yan. Bihira na yung pinababalik ko. Pero pag sinabi kong bumalik kayo kasi may something akong possible na alam kong hindi kaya ng isang session, may double check pa. Kasi hihintayin ko pa maghilom yung ano yun. Hintayin ko pa maghilom yung loob bago ko galawin ulit. Ganun ang iniano ko, tinatansya ko sa isip ko. Yan, masakit. Yan, masakit. Yan, masakit. Yan, masakit. Mamewang. Yeah. Sige, tigas. Sige pa. Yun. Okay. Mag-maintain ka lang ng pag-angat, sir. Hindi na iti-therapy. Kumbaga parang iaangat lang. Opo. After 2 days, kada 2 days, iaangat lang. Eto, yan. Sige, kuhanan mo ng video. Opo. Para madalas ba kayo magkasama? Hindi naman. Medyo madalas ang... Okay. Ganito. Di ba? In-adjust na natin. Kada 2 days, pare. Yeah, sige, video mo. Pumunta ka sa likod niya, nakaupo siya. Ganito lang. Oh. Ganun lang. Hindi mo lalakasan, ganun lang. Oh. Ngat lang. Hindi siya masasaktan doon. Yeah. Masasaktan ka ba? Hindi. Hindi mo. Ganun lang palagi kasi kailangan muna natin itong i-maintain na naitataas tong head humerus because may napapansin tayong nai-scratch. Tingnan mo, ayan o. Ayun, masakit. May umi-scratch. Opo, ayun nga. Ayun ang pagsulat. Ano ang tawag doon? Yung glenoid labrum mo sa loob. Ang tawag doon slap tear. Yung glenoid labrum mo sa loob, may sugat. Kaya konting ganun, sumasayad kagad. So paano nangyari yun? Paano nasusugat yun? Siyempre, pag nawawala sa form to, pag nawawala, dahil nga sa paglalakad, bihirang-bihira sa tao yung naglalakad ng ganito. Yung parang tanga nakaipit yung kilikili. Bihirang-bihira, automatic. Nagaganyan. Tapos wala sa timing yung head humerus, medyo nakababa. Nakukuskus. Siyempre, tapos gawain kung ano-anong ginagawa natin. Pero gagaling din to. It takes time nga lang siguro mga... Pero hindi ka man na magsisibir, paunti-unti. Mararamdaman mo may pain siya ng konti pero hindi naman na siya magsisibir pag na-maintain lang ng ano. Very simple lang, ganyan o. Ganun lang. Walang masakit dun. Basta i-maintain mo lang muna siya na inaangat. Sa loob ang sugat nito, sir, hindi ka dislocate. Yung mga joint mo, very good. Yan na yun, yan ang kung mapapanood, kung ma-review mo yan, yan na yung buong anatomy ng shoulder. Kaya kaya kong ipaliwanag bawat adjust ko sa inyo, bawat nangyayari sa nararamdaman nyo, kung paano nyo siya nararamdaman. Walang ibang magiging ano yan, kundi yung tendinitis, subchromial bursitis, adhesive capsulitis, and slap tear. Yung worst is yung mga dislocation, fracture, yan na yun. Pero ito, nasa form yung ano. Una, palalaman mo pag nakadislocate, hindi mo magaganyan yan. Palagi kang parang sa video nakaganyan ko, parang pinaalalayan mo yan. Pag nakadislocate. Pero kung nagaganyan-ganyan mo yan, goods yan. Ang problema, yung nagkakaroon nga ng sugat sa loob, yung tinatawag na slap tear. Yun yung sa glenoid labrum problem. Ngayon, hindi naman na rin siya capsule o adhesive capsulitis. Bakit? Nakakaangat siya. Nakakaangat to. Ibig sabihin, hindi siya frozen. Nakakaangat. Doon siya sa loob nagre-react. Pero, idol, pwede kang magpa-check up din para magkaroon ng kung paano maghilom yung slap tear doon. Sa tulong ko, sa tulong ng ng medisina, mas mabilis. Kasi syempre, ikaw naman ang nakakaramdam, naaangat natin na.
Pero may certain position talaga pag na ano, na, yung Parang siyang may nai-scratch. naiipit eh. Hindi siya naiipit, sir. Nai-scratch yung sugat sa loob. Okay? Tingnan mo, ipitin mo. Di ba, pag naiipit. Ang naiipit kasi, maiipit. Doble sakit pag inipit mo pa. O, tingnan mo, ipitin mo. Sige, tingnan mo. Higa ka. Ipitin mo. Hindi, wala. O, di ba, wala? Bakit? Kasi nga hindi naiipit. Nai-scratch siya pag minumog mo ng gano'n. Siyempre, may orca to, may ano yan, may parang shape na ano. Kaya pag scratch nun sa glenoid, ayan o sir, oh. Talagang parang pag ginalaw ko ng pag ano, no? O kaya ganyan, no? Yan ang masakit, oh. Pero kita mo, pag ipiting ko man yan, bali, wala, naangat ko po. Pero sa loob, may ano talaga, may something ako nararamdaman, may certain position talaga na napapaigkas ako eh. Posing, maaaring ipacheck mo siya, tapos, siyempre, maaaring sila may isalpak dyan para makatulong, para mabilis ang pag-recover. Kasi ginawa ko na yung lahat ng ano, ng adjustment dyan, na-explain ko na rin, yun na yung tingin ko dyan. Kung gusto mo naman, pero malaking tulong to, yung ngayon na video nyo naman, palagi mo lang siya ipagaganon. Kasi mas masakit siya pag hindi naka-maintain nang nakataas yung head humerus. Every 2 days po. Every 2 days. So, gano'n kalakad ka ngayon? Okay naman. Wala pong problema. Walang problema. Okay na mo. Goods nga eh. Talaga, May something ito lang. ito yung posisyon na masakit eh, pag ganito eh. Pero pag ganito, Masayad, no? pag ganito, medyo ang sakit Kaya. siguro mga 1 lang yung sakit. 1 lang. Pero pag ganito, 8 eh, hindi ko na kayang yan eh. For the meantime, bossing, I think, mas maganda yung honest tayo eh. Kailangan ko na ng tulong ng ano dyan, lubricant dyan, para maano yung ear. Opo. Kasi ginawa ko ng lahat ng adjustment. Kita mo naman. Saan nagpapaano po ba sa mga ano po? Kahit sa hospital na ano, pa-check mo lang din siya. Pero, honestly, magre-request yun sila ng ano, MRI or hindi kasi pag in-x-ray yan, lalabas na, oh, good ka naman, wala ka no. Hindi nga po, may nararamdaman ako sa loob eh. MRI or yung tinatawag na CT scan. Papaano na yan dyan. Pero syempre, that's on your choice. Pero parang sa akin, gagaling naman yan, i-maintain mo lang ng gano'n. It takes time nga lang. Okay? Opo. For the meantime, wala akong i-charge sa'yo. Syempre, I know na ano eh, yung gagastusin mo nito, isalpak mo ron para makatulong ka. Opo. Okay, bossing? Thank you po. Thank you.